Good morning everyone, this is Teacher Van at ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pagpapantig ng mga salita. Bago ang lahat, ano nga ba ang pagpapantig? Ang pagpapantig ng mga salita ay ang paghihiwalay ng mga pantig o tunog sa loob ng isang salita. Ang bawat pantig ay binubuo ng mga tunog tulad ng katinig at patinig. Narito naman ang mga layunin ng ating aralin ngayong araw. Una, matukoy ang bilang ng pantig ng isang salita. Pangalawa, makapagpantig ng mga salita. Pangatlo, makilala ang mga salitang binubuo ng mga pantig. At narito naman ang mga dapat tandaan. Una, ang pantig ay ang bahagi ng salita na binubuo ng isa o higit pang tunog. Pangalawa, ang tunog na binubuo ng katinig at patinig ay nagpapakita ng pantig ng salita. Okay, meron tayo dito mga salita at ipapakita ko sa inyo kung paano ba nangyayari ang pagpapantig. Ito ang una nating salita, ang salitang anino. Paano ba natin siya papantigin? Ganito lamang. A-ni-no. A-ni-no. Kung tayo ay may mga katinig at patinig na a, ni, at no, tayo ay makakabuo ng isang salita. Yun ay ang salitang anino. Ilan nga ba ang pantig ng salitang anino? Ulitin nga natin. A, ni, no. Ilan ang pantig ng salitang anino? Okay, tama. Meron tayong tatlong pantig sa loob ng salitang anino. Pangalawa ay ang salitang oras. Okay, ating pantigin ang salitang oras. 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 Ilan nga ba ang pantig ng salitang oras? Tama, meron tayong dalawang pantig sa loob ng salitang oras. Pangatlo ay ang salitang eskwelahan. Eskwelahan. Ating pantigin ang salitang eskwelahan. Es-kwe-la-han. Es-kwe-la-han. Ilan ang pantig ng salitang eskwelahan? Tama, meron tayong 4 na pantig sa loob ng salitang eskwelahan. Okay, narito pang mga iba pang mga salita. Ang salitang kalabasa. Kalabasa. Okay, sundan natin si teacher. Paano pantigin ang salitang kalabasa? Kalabasa. Atin nga ulit pantigin. Kalabasa. Ilan ang pantig ng salitang kalabasa? Okay, tama na naman kayo. Meron tayong 4 na pantig sa loob ng salitang kalabasa. Sunod ay okra. Okra. Ilan ang pantig sa salitang okra? Tama, meron tayong 2 pantig sa loob ng salitang okra. Ang sunod ay ang salitang kamatis. Kamatis. Okay, kayo nga mga bata, try nyo nga na ipantig ang salitang kamatis. Ka-ma-tis. Ka-ma-tis. Okay, mahusay. Ilang pantig mayroon ang salitang kamatis? Okay, tama. Meron tayong 3 pantig sa loob ng salitang kamatis. Okay, meron pa tayong mga iba pang salita
dito na atin pang papantigin. Ang salitang ilong. Ilong. Okay, pantigin natin ang salitang ilong. 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 Ilang pantig mayroon ang salitang ilong? Okay, mahusay. Meron tayong 2 pantig sa loob ng salitang ilong. Sunod ay ang salitang balikat. Ating patigin ang salitang balikat. 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 Okay, ilan ang pantig sa salitang balikat? Okay, mahusay. Meron tayong 3 pantig sa loob ng salitang balikat. Kaya ang panghuli ay ang salitang kuko. Kuko. Ilan ang pantig mayroon ang salitang kuko? Okay, mahusay. Meron tayong 2 pantig sa loob ng salitang kuko.